Nakakaiyak, nakakakilig, Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, ang taong walang tibo, nasa loob ang pulo. Ilang beses kong narinig ang mga katagang yan mula noong bata pa ako. Hindi ko inakalang darating ang araw na mapapatunayan ko na totoo pala ang kasabihang yan. Magandang tanghali sa inyo, Popoy at Bea. Ako nga pala si Jasper. Hindi ko tunay na pangalan. Yan kasi ang pangalan na ibinigay sa akin ng taong kumupkup sa akin nung bata pa ako. Walang iba kundi si Noy Albert. Ang kwento niya sa akin ay dati raw ay isa siyang youth leader sa isang maliit na kapilya noong una niya akong makita. Iniuwi daw ako ng pastor nila noon nang hindi man lang nagkwento tungkol sa pinanggalingan ko. Kinalaunan ay nadestino sa ibang lugar ang pastor nila at si Noy Albert na ang pumalit na bagong ministro ng kapilya noon. At sa kanya na rin nalipat ang responsibilidad sa pagpapalaki sa akin. Popoy at Bea, lumaki ako sa puder ng isang taong mahaba ang pasensya at may malalim na pagkakakilala sa Diyos. Si Noy Albert ang nagmulat sa akin sa buhay. Lahat ng mga paniniwala ko, pati pag-uugali ko, ay sa kanya ko natutunan. Sa madaling salita, si Noy Albert ang naging role model ko. Hindi ko man nakilala ang tunay kong mga magulang, masasabi kong maswerte pa rin ako dahil napunta ako sa kamay ng isang mabuting tao. Hindi ako tinalikuran ni Noy Albert mula noong wala pa akong kakayanan para itaguyod ang sarili ko. Hanggang sa bumuo na nga ako ng sarili kong pamilya. Mahal? Mahal, gising na. Gising na, mahal. Handa na yung agahan natin. Naantok pa ako, mahal eh. Mahal, di ba sabi mo gisingin kita ng maaga ngayon? Tara na, mahal. Mag-almusal na tayo at nang makapagaya ka na. Maaga ka mo yung lakad nyo ni Noy Albert, di ba? Sige na, mahal. Mauna ka na. Susunod ako. Promise? Promise, mga 2 minutes lang. Okay, maghahain na ako. Sige, mahal. Bango naman ang almusal natin. Sira, yan pa yung mga tira-tira sa handaan kagabi. Oo nga pala. Hindi, nagtaka pa ako bakit ako parang ang daming pagkain. Nakala ko tuloy ikakasal na naman tayo. Katatapos lang nating ikasal kahapon. Ikakasal na naman tayo? Okay ka lang? Kasi naman parang araw-araw kitang gustong pakasalan Ikaw ha, yung kaswitan mo, baka naman ngayon lang yan kasi bagong kasal tayo. Baka wala pang 1 taon magbago ka na sa akin. Baka bigla kang magloko. Sus ako? Maglolo ko? Malabo yun. Kita mo naman kung paano ako pinalaki ni Noy Albert, diba? Wala siyang ibang tinurusahan kundi pagiging mabuting tao. Pag ako nagloko, baka siya pang una magpakulong sa akin. Alam ko naman yun Kaya nga napakaswerte ko sa'yo. Kasi hindi ka lang mapagmahal, napakabuti mo pang tao. Yun lang? Mapagmahal lang siya mabuting tao? Bakit? Ano pa ba dapat? Walang pogi, tsaka macho, ganun.
O sige na nga. Ay, mapagmahal, mabuting tao, at saka pogi at macho. O yan, okay na ba? Okay na. Music to my ears. O sige na, kumain ka na dyan. Ihahanda ko lang yung mga susuotin mo. Oy, teka. Hindi mo ba ako sasabayan kumain? Hindi na, mahal. Aayusin ko na muna yung mga susuotin mo para pagdating ni Noy Albert, ready to go ka na. Mahal, mamaya na yan. Unang breakfast natin to bilang mag-asawa, kaya hindi pwedeng hindi tayo magsabay kumain. To talagang asawa ko. Ay, sige na nga. Ikaw masyado mo naman yata ako ini-spoil. Unang araw pa lang natin bilang mag-asawa, todo asikaso ka na sa akin. Siyempre naman, mahal. Ngayon pa lang, nagpa-practice na akong maging mabuting may bahay sa'yo. Naks! Oh, si Noy Albert na yata yan. Oh, ang aga naman niya yata. Noy, aga niyo po Ay, napaga ba ako? Sorry naistorbo ko ba ang mga nag-honeymoon? Hindi naman po, saktong-sakto nag-aalmusal na kami. Tara, pasok po kayo. Ay nako, hindi na. At ako'y kumain na sa pastoral house kanina bago umalis sayang no, kung totoong anak ko lang sana tong si Jasper, di sana meron na akong anak na may sarili ng pamilya. Noy, kahit naman hindi niyo ako totoong anak, magiging parte pa rin naman kayo ng pamilyang bubuuin namin ni Michelle. Kayo nagpalaki sa akin Kaya kahit ngayon na may pamilya na ako, kayo pa rin ang tatayong magulang namin ng asawa ko. Mabuti naman kung ganon. Masaya ako na kahit may sarili ka ng buhay, hindi mo pa rin ako nakakalimutan. Si Noy talaga napaka-sentimental. Baka mamaya mag-iyakan pa tayo niyan dito Katatapos niyo lang umiyak kahapon sa kasal, nakakalimutan niyo yata. Popoy at Bea, bukod kay Noy Albert, ay wala na akong ibang itinuring na pamilya kundi si Michelle. Nakilala ko siya noong nag-umpisa na akong magtrabaho para sa sarili ko. Gaya ng ibang mag-partner, nag-umpisa muna kami ni Michelle bilang magkaibigan. Kinilala namin ng mabuti ang isa't isa hanggang nauwi na nga kami sa ligawan at kalaunan ay naging magkasintahan na rin. Alam ni Michelle ang kwento ng buhay ko. Wala akong inililihim sa kanya. Bago pa man ako nagpasyang papasukin siya sa buhay ko, ay siniguro ko munang alam na ni Michelle ang bawat detalye tungkol sa akin. Mula sa mga bagay na wala ako hanggang sa kung ano lang yung meron sa akin. Salamat naman sa Diyos at tinanggap niya ako sa kabila ng kakaibang kwento ko. Nag-umpisa akong ipakilala si Michelle kay Noy Albert noong mag-iisang taon na kami bilang magkasintahan. Mula noon ay napadalas na rin ang pagsamba niya sa kapilya namin. Tuwing linggo ng umaga ay sinusundo ko siya sa bahay nila at sabay na kaming nagpupunta sa kapilya para magpasalamat sa mga biyayang natanggap namin sa isang buong linggo. Ang hindi alam ni Michelle ay palagi kong pinagdarasal na sana ay siya na ang bigay sa akin ng Diyos para makasama ko habang buhay. At dininig nga ng langit ang panalangin ko. Nagtagal pa kami ni Michelle bilang magkasintahan bago ako nagpasya. Nayayain siya na magpakasal. Walang mapaglagyan ng tuwa ko noong pumayag siya na maging may bahay ko. Mula noon ay halos araw-araw ko nang ipinagpapasalamat sa Diyos na biniyayaan niya ako ng isang napakaganda at napakabait na asawa.
Mahal, nandito na ako. Uy, mahal, saktong-sakto yung dating mo. Malapit nang maluto tong hapunan. Nice, ang aga mo yata nagluto ngayon, mahal ah. Oo, mahal. Ano kasi, maaga akong matutulog ngayon. May lakad kasi kami ni Jen bukas. Saan ang lakad nyo? Ano lang, mahal. Kung saan-saan lang. Alam mo na, girls bonding. Matagal na rin kasi kaming hindi nakakapag-bonding na magkapatid eh. Ba't hindi na lang siya yung papuntahin mo dito? Total, nasa trabaho naman ako maghapon bukas. Solong-solo nyo tong bahay. Pwede kayo mag-movie marathon dyan o kaya magluto ka ng kung anong pagkain. Mahal, gusto rin sana naming makapamasyal sa labas eh. Ang tagal ko na rin kasing nakakulong dito sa bahay. Sa bagay. Bakit bukas? Ba't hindi na lang sa weekend? Ano kasi, mahal, sinusulit niya yung leave niya sa trabaho. Sayang kasi kung hindi niya magagamit eh. Ganun ba? Sige, enjoy kayo bukas ha. Sulitin niyo yung banding niyo. Oo naman, mahal. Pero sa ngayon, susulitin muna kita. Uy, mahal, ano ba? Nagluluto ako. Mamaya na yan. Magpahinga ka kaya muna. Hindi ka pa nga nakakapagpalit ng damit, oh. Sige na nga. Mamaya, mahal ha. Napakadami ko pang iikod. Kailangan ko ng bilisan dito. Sino naman kaya itong tumatawag? Si Jen? Bakit kaya? Hello, Jen. Hello, kuya. Kamusta? Okay naman, kuya. Nasa bahay ka na ba? Wala pa nasa office pa ako. Bakit? Kakausapin ko sana si ate. Hindi ko kasi matawagan yung number niya. Bakit? Ano nangyari? Nagkahiwalay ba kayo? Nagkahiwalay? Oo, di ba? Magkasama kayo ngayon? Hindi, kuya. Kaya nga kita tinawagan kasi hindi ko makontak yung number niya. May tatanong kasi ako sa kanya. Hindi kayo magkasama ngayon? Hindi, kuya. Ngayong araw, hindi kayo nakita? Hindi. Kahit kaninang umaga? Hindi nga. Okay. Nasa kaya siya? Maaga kasi siyang umalis kanina eh. Ay, ganun? Saan daw ang punta niya? Ang sabi niya sa akin, magkikita daw kayo, mamamasyal daw kayo maghapon. Wala naman kaming ganung usapan eh. Ganun ba? Teka lang dyan ha, nag-aalala tuloy ako eh. Baka may inasikaso lang, kuya. Tapos, baka nahihiya lang siyang sabihin sa'yo. Pero bakit naman siya mahihiya? Mag-asawa naman na kami. Sa bagay. Tanungin mo na lang siguro mamaya pag uwi mo, kuya. Mabuti pa nga. Balitaan mo ako, kuya, ha? Medyo nag-aalala din ako eh. Baka kung sana napadpad yun. Sige. Saan kaya nagpunta yung si Michelle? Sana naman walang masamang nangyari sa kanya. Hi, mahal. Diyan ka na pala. Kumusta work mo? Okay naman. Kanina ka pa nakauwi? Hindi, mahal. Kararating ko lang din. Okay. Kumusta yung lakad yun ni Jen? Masaya, mahal. Ang dami naming napuntahan. Bakit ang sabi niya sa akin kanina hindi naman daw kayo magkasama? Ha? Tumawag siya sa akin kanina, hinahanap ka. Tumawag sa'yo si Jen? Oo, kasi hindi ka niya makontak. Nag-aalala nga kami. Kasi akala namin kung napaano ka na. So, saan ka galing? Ano kasi, mahal, nakasalubong ko kanina yung classmate ko nung college.
Kaya napurnada yung lakad namin ni Jen. Ang sabi sa akin ni Jen, wala naman daw kayong usapan na magkikita kayo. Ano ba talaga? Ano kasi mahal eh. Ano? Sabihin mo na lang kasi kung saan ka talaga nagpunta. Sorry, mahal. Sorry kung hindi ako nagsabi ng totoo. Nahihiya kasi ako eh. Bakit ka naman kasi nahihiya? Saan ka ba kasi galing? Kasi baka isipin mo nagbubuhay dalaga pa rin ako kahit mag-asawa na tayo. Ang bihira naman. Mas inunong pang isipin yan? So di bali na magsinungaling ka, di bali na lang mag-alala ko, ganun ba ibig mo sabihin? Sorry na, mahal. Huwag ka nang mag-aalat to. Hindi ko na uulitin. Promise. Sorry talaga. Mahal, alam mo naman kung gaano ka-importante ang tiwala sa pagsasama natin, di ba? Sana naman huwag mo sirain yung tiwala ko sa'yo. Sorry. Sige, palalampasin ko to. Pero sa susunod, sana naman magsabi ka ng totoo. Kaysa naman gamitin mo pati yung pangalan ng kapatid mo para lang magsinungaling ka. Oo, mahal, promise. Magpapaalam na ako ng tama sa'yo. Okay, magpapahinga na muna ako. Hindi ka ba kakain muna? Magluluto ako ng hapunan. Hindi na, may kainan sa office kanina kaya busog na ako. Sige na, muna na ako sa kwarto. Sunod ka na lang kapag matutulog ka na. Okay. Popoy at Bea, sa tagal ng pinagsamahan namin ni Michelle, ayun ang kauna-unahang pagkakataon na nagsinungaling siya sa akin. O siguro, yun lang, yung unang beses na nahuli kong naglilihim siya. Simula kasi noong magkasintahan pa lamang kami, ay palagi naman siyang nagsasabi sa akin ng totoo. Kung saan siya pumupunta, kung ano ang ginagawa niya, at kung sino ang madalas niyang kasama. Malaki ang tiwala ko sa asawa ko, Popoy at Bea. Magkasabay kaming nagdarasal tuwing linggo kaya naniniwala akong malaki ang takot niya sa Diyos at hindi niya ako magagawang lokohin o saktan. Kaya naman noong minsang nalaman ko na nagsisinungaling siya sa akin, ay unti-unti nang nag-iba ang tingin ko sa kanya. Yung tiwala ko na dati ay buong buo, ay nabahiran na ng pagdududa. Alam kong masyado pang maaga para magduda ako sa asawa ko, Popoy at Bea. Pero hindi lang kasi yun ang bukod tanging pagkakataon na nagsinungaling siya sa akin. Nasundan pa yon ng maraming paglilihim. Ilang beses ko siyang nakikitang nakangiti habang may kausap sa cellphone niya. At napapadalas din ang pag-alis-alis niya ng bahay nang hindi nagsasabi sa akin. Alam ko namang mali ang paghinalaan ang asawa ko lalo't wala naman akong matibay na ebidensya para pagdudahan siya. Hindi ko rin magawang tanungin siya ng diretsahan dahil ayokong isipin niya na pinag-iisipan ko siya ng masama. Wala akong ibang magawa kundi ang ipagdasal gabi-gabi na sana ay mali ang hinala ko. Pero habang tumatagal, Popoy at Bea, ay lalo lang tumarami ang mga dahilan para mas lalo akong magduda kay Michelle. Kaya naman isang araw, ay nagpasya na akong tuldukan ang lahat ng mga haka-haka ko. Alam kong hindi madali ang pinagdadaanan mo ngayon. Mahirap nga naman talaga kapag nagkakaroon ng pagdududa sa isang pagsasama. Pero sana maalala mo na kasalanan ng paghinalaan ng asawa mo.
Alam ko naman po yun, Noy Albert. Kaya nga po gusto ko sanang tuldukan na lahat ng pagdududa ko eh. Sigurado ka na ba dyan sa gagawin mo? Bubuntutan mo si Michelle sa lakad niya? Opo, para matapos na't magkaalaman na. Kung ganon, ihanda mo ang sarili mo. Dahil pwedeng maging dahilan nito ng tuluyang pagkasira ng pagsasama nyo. Nakahanda naman na po ako sa pwedeng mangyari. Buo na po yung loob ko. Wag naman sana, pero paano kung malaman mong totoo nga ang lahat ng hinala mo? Anong gagawin mo? Hindi ko po alam, sa totoo lang. Sige. Halika't ipagdarasal kita na sana magari sa iyo ang karunungan ng Diyos. Ano man ang maging resulta ng mga susunod mong hakbang, sana hindi ka pangunahan ng puot at galit. Salamat po, Noy. Mukhang kailangan ko nga po yan. Sana naman mali ang hinala ko. Ayoko sanang gawin to pero kailangan eh. Bahala na. Kung tama yung pagkakadinig ko kay Michelle kagabi, dito sa fast food nila balak magkita ng kausap niya. Maghihintay na lang muna siguro ako. Hello, Jimmy. Nasaan ka na? Nandito na ako sa fast food. Sabi na nga ba tama yung hinala ko eh. Ayun, nakita na kita. Hi, love. Kanina ka pa? Mga 10 minutes pa lang. Namiss kita. Sus, namiss agad. Nagkita naman tayo 3 days ago. Nagkita lang. Pero hindi naman ako nagkaroon ng chance na masolo ka. Well, ngayon, masasolo mo na ako. Talaga? Hindi ka magpapaalam na uuwi agad? Hindi. Kasi naniwala yung asawa ko na college friends ang kasama ko sa out of town. Mahayop kayo. Nice. Mabuti naman kung ganun. Ibig sabihin pala, pwede kitang dalhin kahit saan ko gusto. Oo naman. Basta siguraduhin mo lang na mag-e-enjoy ako, ha? Walang hiya ka, Michelle. Paano mo nagawa sa akin to? Oo naman. Sisiguraduhin kong hindi mo makakalimutan tong araw na to. Yun naman pala eh. Ano pang hinihintay natin? Lumarga na tayo para masulit ang lakad natin. Tara. Inuloko ako ng asawa ko. Saan ba ako nagkulang, Lord? Bakit nagawa sa atin ng asawa ko? Mahal, nandito na ako. Oh, bakit ka umiinom ng alak mag-isa? Ha? Wala, ano lang, pampaantok lang. Bakit? Hindi ka pa rin ba dinadalaw ng antok? Gabing-gabi na. Kumusta yung lakad mo? Ayun, nakakapagod. Pero masaya. Sino nga ulit yung kasama mo? Mga college friends mo ka mo? Oo, mahal. Ang saya nga nilang kasama eh. Walang dull moments. Puro kayo babae? Walang lalaki? Wala. Maski isa, wala? Wala, mahal. Teka, bakit parang may mali sa way ng pagtatanong mo? May mali talaga, Michelle. Hindi para sa tanong ko, kundi sa'yo.
Ha? Ano? Anong meron? Anong mali? Sabi na nga ba eh. Sinasabi ko na nga ba eh, magde-deny ka hanggat kaya mo eh. Magdi-deny? Nang ano? Ano bang pinagsasasabi mo? Tingnan mo! Tingnan mo lahat ng pictures na yan! Ha? Ano to? Tingnan mo nga eh, di ba? Teka, saan galing tong mga to? Sinong nag-send sa'yo? Ako mismo kumuha sa mga picture na yan, Michelle. Nandun ako! Di mo napapansin. Nandun ako mismo sa fast food kung saan kayo nagkita ng kabit mo. Kitang-kita ko kayong dalawa eh. Kitang-kita ko paano mo siya halikan. Dinig na dinig ko yung pinag-uusapan ninyo. Ano ba yung nagawa ko sa'yo ha, Michelle? Paano mo ako nagawang lukuhin ng ganito? Mahal. Huwag mo akong matawag-tawag na mahal. Dahil kung talagang mahal mo ako, hindi mo mahating na lukuhin ako. Hindi mo may isip na saktan ako. Michelle, ano ba kulang sa akin ha? Ano yung kulang sa akin? Sabihin mo! Wala. Walang kulang sa'yo. Hindi ko rin alam eh. Hindi ko maintindihan yung sarili ko kung bakit naghahanap ako ng kalinga ng iba. Bihira, napakawalang kwento naman yung paliwanag mo eh. Bigyan mo naman ako ng maayos na dahilan. Yung totoo. Ha? Saan ba ako nagkulang? Ano ba yung hindi ko nabigay sa'yo? Jasper! Mahal! Hindi ko alam. Sorry talaga. Naging mabuting asawa naman ako sa'yo, di ba? Wala naman akong ibang pinaramdam sa'yo kundi puro kabaitan. Bakit ka hindi sinukli mo sa akin? Alam mo, mas okay pa kung nakipaghiwalay ka na lang sa akin eh. Sana iniwan mo na lang ako. Kasi naman ganito, pinaniwala mo ko na ang ganda-ganda ng pagsasama natin. Yun pala, naghahanap ka na ng kalinga ng iba. Paano mo mararamdaman kung hindi ikaw ang nasasaktan? Paano ko lilimutin kung nagtatanong pa hanggang kailan? Mahirap sabihin, Mahirap gawin. mahirap sabihin. Popoy at Bea, sa pag-iisip pa lang na niloloko ako ng asawa ko, sobrang nasasaktan na ako. Hindi ko na alam kung papaano ko lalabanan ang sakit na nararamdaman ko. Ano pa kaya yung makita ng mismong mga mata ko ang pagtataksil niya sa akin? Narinig ng mismong mga tenga ko kung papaano makipaglandian ang asawa ko sa ibang lalaki. Popoy at Bea, sobrang sakit. Walang salita ang sasapat para ilarawan ang sakit na nararamdaman ko noon. Sanay akong mabuhay ng walang pamilya. Wala akong ibang pinag-aalayan ng pagmamahal kundi si Michelle lang. Siya lang ang may kakayahan na saktan ako ng ganito. At yung nga ang ginawa niya. Sinira niya ang tiwala ko at sinuklian ang pagmamahal ko ng sakit. Kinalimutan niya ang sumpaan namin sa harap ng Diyos na habang buhay kaming magmamahalan. Sa isang iglap, sa isang pisat mata, ay sinira niya ang magandang pagsasama na binuo namin ng matagal na panahon. Maliban sa sakit ay halo-halong emosyon pa ang nararamdaman ko noong mga panahong yun, Popoy at Bea. Nariyang napapatanong ako kung ano nga ba ang mali sa akin. Minsan naman ay sinisi ko na rin ang sarili ko. Masyado nga ba akong nagtiwala sa asawa ko? Sobra-sobra ba yung pagmamahal na ibinigay ko sa kanya kaya ganito kalala yung sakit na naidulot niya sa akin?
Napakaraming mga tanong noon sa isip ko. Dumating na rin ako sa puntong kulang na lang ay questionin ko na ang Diyos kung bakit hinayaan niyang mangyari ang lahat ng ito. Gulong-gulo ang isip ko. Nag-uumapaw sa halo-halong emosyon ang puso ko. Hindi ko na alam ang dapat gawin. Ang tanging alam ko lang noon ay ang umiyak. Gusto kong ibuhos sa iyak ang lahat ng nararamdaman ko hanggang sa tuluyan na itong mawala. Hanggang sa wala na akong sakit na maramdaman. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Sinagad. Popoy at Bea, sa kabila ng sakit na naramdaman ko sa pangangaliwa ni Michelle, ay hindi ko magawang magalit sa kanya ng lubusan. Hindi ko kayang magdamdam sa kanya ng matagal. Naging malamig lang ang pakikitungo ko kay Michelle ng ilang araw. Pero noong kausapin niya ako ng masinsinan at humingi ng tawad habang umiiyak, ay agad kong nakalimutan ang lahat ng sama ng loob ko sa kanya. Popoy at Bea, mahal ko nga talaga ang asawa ko. Kahit na gaano kalala ang sakit na ibinigay niya sa akin, ay wala pa ring makakatumbas sa mga yakap niya. Si Michelle lang ang may kakayahang alisin ang lahat ng bigat na nararamdaman ko. Sa isang iglap ay nakalimutan ko ang sakit. Napatawad ko siya ng walang kahirap-hirap. Popoy at Bea, hindi man madali ay pinili ko pa ring magtiwala ulit sa asawa ko. Alam ko kasing iyon ang tamang gawin. Sa mata ng tao at sa mata ng Diyos ay kaming dalawa pa rin ang tunay na magkabiyak. Nangako naman si Michelle na hinding-hindi niya nauulitin pa ang pangangaliwa niya. Nakita ko sa mga mata niya na totoong nagsisisi na siya. Ramdam ko ang kagustuhan niyang makabawi sa pagkakamali niyang nagawa. Minabuti na rin naming sabihin kay Noy Albert ang lahat para mabigyan na rin kami ng gabay na kakailanganin namin bilang mag-asawa. Pero bago namin buuin ulit ang nasira naming relasyon, ay may isang bagay muna kaming ginawa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Salamat po, Noy Albert. Kahit papano, gumaan yung loob ko. Walang anuman, anak. Basta wag mong kakalimutan. Kapag hindi mo na alam ang gagawin, kapag litong-lito ka na, tumawag ka lang sa Diyos. Humingi ka ng gabay. Kung kailangan mo ng kasama sa pagdarasal, nandito lang ako. Hindi ko po alam kung tama ba tong naisip ko. Sa gagawin ko, parang ako pa yung magdadala ng sarili ko sa teritoryo ng kalaban. Kung ganon, wag mo siyang ituring na kalaban. Po? Hindi yung tao ang kalaban mo, anak. Ang kalaban mo ay yung maling kaisipan na pumasok sa utak niya. Pero, Noy Albert, parang ang hirap naman po nun. Kakaharapin ko yung taong gumawa ng malaking kasalanan sa akin.
Pupuntahan ko ang pugad ng ahas na sumira sa pagsasama namin ng asawa ko. Ang hirap namang isipin na hindi siya yung kalaban ko. Tandaan mo, anak. Pupunta ka doon para makipag-usap ng maayos. Oo, tama ka. Hindi yun madaling gawin. Pero hindi mo ito gagawin para sa sarili mo, kundi para sa pagsasama ninyo ni Michelle. Sa inyong dalawa, ikaw ang mas malapit sa Panginoon dahil nagsilbi ka sa Kanya simula pagkabata. Kaya lagi mong hahabaan ang pasensya mo. Tandaan mong lahat ng gagawin mo ay salamin ng pananampalataya mo sa Diyos. Opo, Noy Albert. Lagi ko pong tatandaan yan. Salamat po. Mauna na po ako. Susundin ko pa si Michelle sa bahay. O sige, mag-iingat ka anak ha. Balitaan mo ko. Huwag mong kakalimutan ang mga biling ko sa'yo. Opo, salamat po ulit. Pagpalain ka nawa ng Diyos. Sigurado ka na rito, mahal? Pwede naman tayong umatras kung gusto mo. Kinakabahan ako. Pero nandito na tayo eh. Ituloy na natin. Okay. Tao po. Tao po. Jimmy? Michelle? Anong ginagawa mo dito? May kasama ka pala. Magandang gabi, kapatid. Hindi ka iniluwal ng nanay ko, kaya wag mo akong matawag-tawag na kapatid. Michelle, ba't mo ba dinala dito yan? Ano kasi, Jimmy, gusto sana naming magkausap-usap tayo ng maayos. Kailangan pa ba yun? Hoy, ikaw, kung gusto mong layuan ko si Michelle, madali akong kausap. Hindi lang naman siya ang babae sa mundo eh. Kapatid, pare, nandito ako para mapag-usapan natin to ng maayos. Marami akong gustong sabihin sa iyo kaya sana willing kang makinig. Sige, para naman wala kang masabi. Baka sabihin mo hindi kita pinatuloy sa bahay ko eh. Pasok. Okay, sige. Ano bang gusto niyong sabihin? Jasper, mahal, ikaw na ang mag-umpisa. Hindi na. Napag-usapan namin ni Michelle na titigilan na niya ang pakikipagkita niya sa'yo. O tapos? Kaya makikiusap sana kami na tigilan mo na rin siya. Tarantado pala to eh. Nag-iisip ka ba? Paano ako makikipagkita dyan sa asawa mo kung siya na mismo yung iiwas? Sige nga. Ang akin lang, wag mo na sana siyang guluhin. Gusto ko lang naman makasiguro na nagkakaintindihan tayo sa bagay na yun eh. Gusto kong mangako ka sa amin na hindi ka na rin magtatangka na kausapin ng asawa ko. Bobo, kaya ka pala niloloko ng asawa mo eh. Napakahina ng kokote mo. Bakit ko kailangan mangako sa'yo? Sino ka para diktahan ako? Pinapakain mo ba ako, ha? Gagawin ko kung anong gusto kong gawin. Ngayon, kung natatakot ka na baka magtaksil ulit yung asawa mo, problema mo na yun. Kayong dalawa na yung mag-usap. Malaki ang tiwala ko sa asawa ko. Sa'yo ako walang tiwala. Di sige. Promise, tol, hindi ko nalalandiin ang asawa mo. Iiwasan ko na siya, hindi ko na po siya guguluhin. O ano, masaya ka na? Salamat. Kahit na alam kong labas sa ilong mo. Huwag kang mag-alala, pinapatawad na kita. Bakit? Mihingi ba ako ng tawad sa'yo?
Tara na, mahal. Nasabi ko na yung gusto kong sabihin. Wala, sige. Magsiuwi na kayo. Inistorbo nyo lang yung pahinga ko eh. Mahal, pasensya ka na ha. Parang wala namang magandang nangyari dun sa ginawa natin. Nakarinig ka pa ng hindi magagandang salita. Sa totoo lang, mahal, hindi naman mahalaga sa akin ang sasabihin ng Jimmy na yun eh. Hanggat kaya mong mangako sa akin na magbabago ka na at kaya mong tuparin yung pangako mo, panatag ang loob ko. Ikaw lang ang mahalaga sa akin, mahal. Ikaw lang. Popoy at Bea, sa maniwala man kayo sa hindi, buong tapang kong hinarap ang lalaking naging kabit ng asawa ko. Hindi para awayin siya, kundi para pag-usapan ng maayos ang mga nangyari. Gusto ko sanang maging malinaw sa kanya ang lahat na ako ang pinipili ng asawa ko. Gusto ko ring pakiusapan siya na tigilan na ang pakikipagkita kay Michelle. At higit sa lahat ay gusto kong malaman niya na sa kabila ng atraso niya sa akin ay pinili ko ng patawarin siya. Pero hindi ko inasahan na ganoon kasama ang magiging pagtanggap niya sa akin. Katakot-takot na masasamang mga salita ang binitiwan pa niya. Pagkatapos ng lahat ng maling ginawa niya ay siya pa ang may gana na magmalaki at magalit sa akin. Hindi ko inakalang may mga tao palang ganoong kasama ang ugali. Mabuti na lang at pinalaki akong mahaba ang pasensya. Kahit na gusto kong sumagot at magsabi ng mga masasamang salita ay nagawa ko pa ring itikom na lamang ang bibig ko at ipagpasa Diyos na lamang ang lahat. Pagkatapos nga ng insidenteng yun, Popoy at Bea, ay kinalimutan na namin ni Michelle ang lahat ng nangyari. Medyo mahirap sa umpisa, pero pinilit naming isalba ang pagsasama namin. Pinag-isa kami ng Panginoon, kaya marapat lang na gawin namin ang lahat para alagaan at pahalagahan ang mga pangakong binitiwan namin sa isa't isa. Unti-unti ay nanumbalik na ang saya sa tahanan namin. Naging mas sweet pa nga sa akin ang asawa ko mula noon. Ako naman, sinikap kong hindi iparamdam sa kanya ang pag-aalinlangan ko sa relasyon namin. Ayokong isipin ni Michelle na may pagdadalawang isip ako. Natutunan ko na ring makalimutan ng tuluyan ang masasakit na masasakit na alaala noon. Pinilit naming palitan ng saya at pagmamahalan nito. Final na ba yung desisyon ng boss mo, mahal? Hindi talaga ako pwedeng sumama sa out-of-town trip nyo? Oo, mahal eh. Pasensya ka na ha. Hayaan mo kapag na-approve yung leave ko, tayong dalawa naman mag-out of town. Okay. Sabi mo yan ha? Oo, mahal. Promise yan. Ay, mamimiss kita.
Talagang mahal ko, oh. Isang gabi lang naman ako mawawala eh. Bukas naman nandito na ako bago maghapunan. Huwag ka na magtampo. Babawi ako bukas pag uwi ko. Okay. Basta mag-iingat ka dun, ha? Oo naman, mahal. O siya, mauna na ako ha. Baka mabutan pa ako ng traffic eh. Ay, mahal. Mwah. Uy, Jasper! Saktong-sakto nakasabay kita dito sa elevator. Ay, hello po, Ma'am Vivian. Mukhang bitbit mo na yung mga gamit mo para sa out-of-town trip natin, ha? Sayang hindi kita natawagan agad. Bakit po? Kasi, yung client natin nag-cancel last minute. May random visit daw yung site director nila. Ganun po ba? Oo, kaya business as usual muna tayo today, ha? Pero ma'am, di ba bayad na po yung accommodation natin doon? 50% pa lang naman yung naitadaw natin, pero nakakapanginayang pa rin. Non-refundable kasi. Ma'am, pwede ko kayang isama yung asawa ko para magamit namin yung accommodation? Tapos ako na lang po magbabayad ng remaining 50%. Okay lang po ba? Oo naman, pwedeng-pwede. Na-endorse mo naman ng maayos yung trabaho mo, di ba? Opo. O sige, go! Ikasa naman masayang ibinayad natin. Pero ibabawas ko sa leave credits mo yung absent mo ngayon, ha? Opo ma'am, walang problema. Go! Sunduin mo na yung asawa mo nang makarating kayo din sa scheduled na oras ng check-in. Sige ma'am, salamat po ng marami. Walang anuman. Ingat kayo and enjoy! Sigurado matutuwa si Michelle sa ibabalita ko. Teka, ba't nakalock to? Lumabas ba si Michelle? Buti na lang may susi ako. Yun! Mukhang lumabas nga si Michelle ha. Di bale, ihahanda ko na yung mga damit niya para pagdating niya pwede na kami sumibat agad. Ano ba, Jimmy? Mamaya na muna yan. Pahinga na muna tayo. Michelle? Walang pahi-pahinga sa akin. Namiss kaya kita. Ang tagal na natin hindi nagagawa ito eh. Walang hiya kayo. Dito pa talaga sa pamamahay ko. Sa bagay, ako rin. Namiss din kita. Sulitin na natin to habang wala pa yung asawa mo. Apoy! Tato ka lalaki ka! Jasper! Demonya ka mo na kakonsensya! Hindi kita na mapapatawad. Jasper! Hindi ka na makakalakad pa, we! Teka, ayoko na! Ito! Jasper! Jasper, tama na! Maawa ka Jasper, kay Jimmy. maawa ka! Baka mapatay mo pa siya! Jasper! Jasper! Teka! Jasper, anong ginawa mo? Puro dugo na si Jimmy. Puro dugo na yung kamay mo. Kamay ko. Puro dugo. Jimmy! Jasper, hindi siya makahinga. Jasper, tumawag ka ng ambulansya. Nakapatay ako. Jasper, tumawag ka na ng ambulansya. Bilisan mo. Sorry, Michelle. Sorry. Jasper, huwag mo akong iwan dito! Jasper! Noy Albert! Oh, Jasper, anak. Ano nangyari? Bakit ka umiiyak? Diyos ko, ano nangyayari sa'yo? Ba't puro dugo yung mga kamay mo?
Ay, matawaran niyo. Hindi ko sinasadya. Ano bang ginawa mo? Si Jimmy, nakita ko siyang kinakalantari ang asawa ko. Huwag mong sabihin, Panginoong Jesus. Iyo, sana mali ang iniisip ko. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Patawarin niyo ako. Patawarin niyo ako, Diyos. Hindi ko ito ginusto. Hindi ko sinasadya tungisan ng mga kamay ko. Patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako. Popoy at Bea, hindi ko na napigilan pa ang sarili ko noong muli kong makita ang pangangaliwa ng asawa kong si Michelle. Kahit kailan ay hindi ko inakalang mailalagay ako sa ganoong sitwasyon na dati ay sa mga pelikula ko lamang napapanood. Nasaktan ko ng pisikal ang lalaking kumakalantari sa asawa ko. Tuluyan akong nilukuban ng dilim. Gamit ang lakas na hindi ko inakalang meron pala ako, ay pinatama ko ang mga kamao ko sa mukha ni Jimmy. Paulit-ulit. Bawat suntok, palakas ng palakas. Para bang kusang gumalaw ang mga kamay ko. Hindi ko alam kung papaano ko nagawa yun. Ang tanging alam ko lang, yun ang gusto ko nang gawin. Gusto kong iparamdam sa lalaking yon ang lahat ng sakit na ipinaramdam nila sa akin. Hindi na tao ang tingin ko sa kanya noon. Sa mga sandaling yon ay para akong sinaniban ng kung anong demonyo. At noong matauhan na nga ako ay punong-puno na ng dugo ang mga kamay ko. Mabuti na lamang Popoy at Bea at hindi tuluyang binawian ng buhay si Jimmy. Nang nakita ni Noy Albert ang duguan kong mga kamay, ay agad siyang tumakbo papunta sa bahay namin at nadatnan nga ang naghihingalong si Jimmy kasama ang asawa kong humahagulgol sa pag-iyak. Dali-dali siyang tumawag ng saklolo at isinugod si Jimmy sa ospital kung saan ilang araw siyang nag-aagaw buhay. Noon ko lamang napagtanto kung gaano kalubha ang pinsalang ginawa ko sa kanya. Muntik na pala akong makapatay ng tao. Nang dahil sa sagad na galit ay muntik ko nang wakasan ang buhay ni Jimmy. Sobra akong nagsisisi sa nagawa ko, Popoy at Bea. Gusto kong humingi ng tawad, pero salamat sa Diyos at tuluyan siyang gumaling. At nagkaroon kami ng pagkakataon para magkausap ng masinsinan ni Jimmy. Sigurado na ho ba kayo sa mga desisyon nyo? Opo, Kapitan. Hindi na po ako magsasampa ng kasong adultery. Kayo ho, Sir Jimmy. Sangayon din ba kayo na hindi na kayo magsasampa ng physical injury laban kay Sir Jasper? Opo, Kapitan. Kung ganun pumirma na ho kayo dito sa kasulatan. Sana ho magtuloy-tuloy na yung pagkapatawad nyo sa isa't isa. Huwag na ho natin hintayin na may makulong pa sa parehong side. Makakaasa ho kayo sa akin, Kapitan. Ako din po. Natuto na po ako sa pagkakamali ko.
Ito na yung kape mo. Sige mahal, lapag mo na lang dyan. Ay, mabigat pa rin ba sa loob mo lahat ng nangyari? Hindi naman siguro basta-basta mawawala yung sama ng loob ko eh. Hindi simpleng kasalanan lang yung nagawa mo sa akin, Michelle. Alam ko naman yun eh. Kaya nga, hiyang-hiya rin ako sa'yo. At sa sarili ko. Dahil sa ginawa mo, o sa ginawa ninyo, nakagawa patuloy ako ng malaking kasalanan. Nabahiran ng dugo yung kamay ko. Buong buhay ko, hindi ko naisip na magagawa ko yun, Michelle. Kahit kailan, hindi ko nakita yung sarili ko sa ganong sitwasyon. Yung manakit na kapwa. Sorry. Sorry, Jasper. Alam mo ba kung ano yung nararamdaman ko ng mga oras na yun? Kulang na lang kitiling ko yung sarili kong buhay dahil ang tingin ko sa sarili ko, napakamakasalanan ko na. Pakiramdam ko wala akong karapatang mabuhay. Jasper, alam kong mabuti kang tao. Alam kong hindi mo ginustong gawin lahat ng yun. Pero nagawa ko pa rin. Nagawa ko dahil sa lintik na pagmamahal ko sa'yo. Pagmamahal na sinayang mo lang. Pinaliwala mo lang. Maiintindihan ko kung hindi mo ko mapapatawad agad. Pero hindi ako titigil na patunayan sa'yo na sobrang pagsisisihan ko na ang lahat. Ayoko na munang marinig yung paghingi mo ng tawad, Michelle. Kusa ko ibibigay sa'yo yun kapag handa na ako. Kapag sigurado na ako na hindi mo na ulit sasayangin yung pagkakataon na ibibigay ko sa'yo. Sige na. Makakalis ka na. Tatawagan na lang kita ulit kapag may kailangan ako. Alam kong hindi madali ang magpatawad, anak. Kapag mismo nakita ng dalawang mata mo ang pang-aagrabyado sa iyo. Pero gusto kong malaman mo na proud ako sa iyo. May nakaka-proud po ba sa ginawa ko? Muntik na nga ako makapatay ng tao eh. Proud ako sa iyo dahil mas pinili mong magpatawad. Hindi mo hinayaang talunin ka ng poot at galit. Pero bakit ganun, Noy Albert? Akala ko gagaan ang pakiramdam ko kasi mas pinili ko magpatawad. Bakit parang labag pa rin sa kalooban ko yung ginawa ko? Dahil hindi pa naghihilom ang sugat at natural lang yon. Gagaling pa po ba yung sugat na sobrang lalim? Nagmula sa lupa, magbabalik na kusa ang buhay mong sa lupa nagmula. Oo naman. Kahit gaano pa kalalim yung sugat na yan, gagaling at gagaling yan. Kung hahayaan mong ang Diyos ang gumamot sa iyo, hinding-hindi ka bibiguin ng Diyos.
ilapit mo lang sa kanya lahat ng nagpapabigat sa damdamin mo. Pakikinggan ka niya. Pakikinggan niya pa rin kaya ako kahit na makasalanan ako? Kahit na hinayaan ko madungisan ng dugo ang mga kamay ko? Lahat ng humihingi ng tawad ay dinidinig ng Diyos. Basta't bukal sa puso mo ang paghingi ng tawad, pakikinggan ka niya. Lagi mong tatandaan, mas malaki ang pag-ibig ng Diyos sa kahit anong kasalanan na nagawa natin. Nasa tamang direksyon ka. Alam mo at aminado ka sa pagkakamali mo. Iyan ang unang hakbang sa paghingi ng tawad. Huwag kang mahihiyang lumapit sa Kanya. Hingin mo ang kapatawaran. At ito'y ibibigay sa iyo. Kaya't pilitin mong ika'y magbago habang may panahon ika'y magbago. Pagmamahal sa kapwa ay isipin mo. Popoy at Bea, sising-sisi ako sa nagawa ko. Sobrang kini-question ko ang sarili ko sa harap ng Diyos nang dahil nagawa ko ang isang napakalaking kasalanan. Ano pang mukha ang ihaharap ko sa Kanya? Napansin din ng asawa kong si Michelle na parang sobrang problemado ako nang dahil nga sa nangyari. Sinasabi ko na lang na wala lang ito, na sobrang nagulantang lang din ako sa mga eksena. Inuusig ako ng konsensya ko, Popoy at Bea. Pakiramdam ko, sa tuwing tatapak ako sa altar, ay wala akong pinagkaiba sa mga taong banal-banalan. Linggo-linggo akong umuwi sa tahanan ng Diyos, pero noong dumating ang oras na gulong-gulo ako ay hinayaan ko namang manaig sa akin ang kasamaan. Para bang hindi ko nakilala pa ang sarili ko. Natatakot ako na baka may kaya pa akong gawin na mas malala pa sa nagawa ko na. Sa ngayon, Popoy at Bea, ay nagsasama pa rin kami ni Michelle, pero hindi na tulad ng dati. Nahihirapan na akong ibalik ang buo kong pagmamahal para sa kanya pagkatapos ng lahat na nangyari. Pero ganun pa man, ayokong bumitaw ng tuluyan. Ipinagpapa sa Diyos ko na lamang ang lahat. Umaasa pa rin akong sa kabila ng mga nangyari ng pinagdaanan namin ni Michelle, ay maghahari pa rin ang kalooban ng Diyos. Sana ay matulungan niya kaming maiayos pa ang pagsasama naming mag-asawa. At sana ay makabawi pa ako sa laki ng kasalanang nagawa ko. Hanggang dito na lamang, Popoy at Bea. Maraming salamat sa pagbabasa ng kwento ko. Dalangin ko na sana ay dumami pa ang naaabot ng programa ninyo at naway maghari palagi ang karunungan ng Diyos sa ating lahat. Lubos na nagsisisi, Jasper. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Sinagad. Mga kapamilya, 18 minutes makalipas ang 2:00 ng hapon. Yan nga po ang ating tamang oras. Ano? At sige, ano ba mga masasabi ninyo? Ang dami-daming mga komento na nababasa tayo. No? Basa muna tayo, Bea, ng mga komento. Sabi ni Renny Boy Quejadas, kung ako si Jasper, ganito ang sasabihin ko.
Michelle, alam mo, minahal kita mula ulo hanggang paa, pero ang iginanti mo, ito lang. Bakit? Ano pa ba naging pagkukulang ko sa'yo? Yan, kaya siguro tama na to. The door is wide open, pack your things, and get out of my house, and get out of my life. Ayan, walang lugar sa akin ang tulad mong manloloko at taksil sa pagmamahal. Diba? Sa sobrang sama ng loob ni Renny Boy, parang gusto na mag-writer sa Dear MOR. Actually. Ito, sabi ni Zarina Escoto, "Hay nako, Kuya Jasper. Huwag kang makonsensya sa ginawa mo dahil dapat yung asawa mo matakot sa Diyos dahil siya ang masama. Yung asawa mo, Kuya. Anghel magsalita, pero devil ang ugali. Pasensya na sa word, pero nakakainit kasi ng ulo. Mabait na asawa, di pa makontento ang kakatihan. May lahi ka bang higad, ate girl?" Ayan, sabi naman ni ikaw lamang, bakit ka nagsisisi? Yung asawa mo nga hindi nagsisisi. Akin ka na lang, sure hindi kita lulukuhin. Ayan naman. May mga sariling interes na naman tayong pinasok. Kayo naman okay lang naman natawagin ni Michelle na, "Mahal, kumain ka na ba? Mahal, aalis ka na ba? Kasi papupuntahin ko na siya." Si Jimmy na sarap bangasan nung kausap ni Jasper. Eto, sabi ni Trina Loresca, Jasper, okay na napatawad mo na siya. Pero tingin ko, mas maganda maghiwalay muna kayo ni Michelle. Kasi ito ang need mo sa ngayon. Enough space kasi hindi din magiging maganda na lagi niya nakikita yung taong sobrang nanakit sa kanya. Ikaw naman, Michelle, ibigay mo muna yung space na dapat kay Jasper. Ibigay mo na yung kalayaan kay Jasper bilang respeto mo man lang sa kanya. At kung pwede, wag magkumpisal at magsisi, At kung pwede, magkumpisal at magsisisi ka din. Ayan. Oo, yung totoo sa puso mo. Sabi ni Mark Louis Spirito, naku kapatid, hindi mo naman magagawa yun yung bagay na yun kung matino ang misis mo. 'Di ba? Siguro sa unang beses nga Bea, maintindihan ko pa maaring pagka talaga nasa marriage ka may mga pagkakamali, 'di ba? Hindi naman palaging lalaki lang ang nagkakamali, babae rin may pagkakamali katulad dito sa kwentong ito. Isang beses nahuli, nangako na, 'di ba, na hindi na uulit pa. Ang problema, nangako na nga itong si Michelle, pero anong nangyari? Inulit din. Nangyari pa, doon pa sa loob ng tahanan nila. Mismo pamamahay, Kaya hindi natin masisisi na talagang magalit ng bonggang-bongga etong si Jasper. Kaya kasi etong mga kamarkada, si Jasper kasi, intindihin natin, kasi si Jasper nga lumaki sa piling ni Noy Albert, kung saan, alam mo yon, tinuruan talaga siya paano maging mabuting tao and everything. Kaya normal lang sa kanya yung biglang ma-confuse na parang, teka, naging masunuri naman ako, ano naman yung faith ko kay Lord, I try to live by the ways of God, pero bakit parang pinasukan ako ng demonyo bigla sa galit. Kaya alam mo yon, itong pagsisisi ni Jasper, it has nothing to do with Michelle. It's more on himself versus himself. Yun yung parang kanyang confusion na pinagdadaanan. Kaya intindihin natin mga kamorkada, nagsisisi siya hindi para kay Michelle, kundi para dun sa sarili niya, para sa sarili niyang kaluluwa. Kasi feeling niya, feeling niya parang akala ko mabuting tao na ako. Pero baka meron pa palang, evil spirit inside me and everything na bigla na lang lalabas kapag nagalit ako ng bonggang-bongga. Sino ba naman yung gusto ng ganun, mga kamorkada, diba? Kahit sino na, naging mabuting tao ka naman, questionin mo rin talaga yung sarili mo kapag nakagawa ka ng mali. At kamorkada, eto kahit pa sabihin natin, nag-cheat, o sige, gumawa ng hindi maganda sa mismong tahanan, ganyan-ganyan, nakapanakit si Jasper. Pero anuhin natin na yung anger of passion is not a license for you to kill someone. Or to hurt someone. O sige, natural Popoy na, alam mo yung pag nagalit ka, mambubugbog ka, marununtok ka, ganyan-ganyan. Pero yung, hindi yun excuse
para ikaw makapatay ng isang tao. At naiintindihan yon ni Jasper. Yeah. Alam yon niya, hindi niya ginamit yung kanyang yung pag-cheat ni Michelle o yung galit niya bilang excuse para mapatay ang isang tao. At yun sana yung lagi nating tatandaan, kamorkada, na huwag niyong gagamiting excuse yung galit o yung kung may masamang ginawa sa inyo para ikaw din yung makapanakit. Kasi by the end of the day, ikaw rin ang mapapahamak. Kasi halimbawa, pag napatay ni Jasper yung si Jimmy, saan ang ending niya? Kulungan. Ang tanong, worth it ba? Worth it ba na makulong siya dahil kay Michelle, dahil kay Jimmy? Hindi. Diba? Sorry. Pero, Bea, no? Ayan, kung magiging sa legal matters, maaari na hindi makulong itong si Jasper sa ginawa niya. Lalo na at si Jimmy at si Michelle was caught red-handed o yung nandyan nga talaga, ginagawa nila yung akto at nasaktan niya or napatay niya itong si Jimmy sa loob ng pamamahay niya. Pwedeng doon kakampi sa kanya yung batas. Pwede mong kasuhan kung sino man ang magkakaso against Jasper, pero malamang sa malamang yan yung tinatawag na crime of passion. 'Di ba? Nang dahil sa may asawa nga itong tao, doon yung ginawa sa loob pa ng pamamahay mismo ang pagtataksil, kumaga may proteksyon ang batas para sa mga mag-aasawa. Okay? Pwede siguro ma-detain, question, pero hindi hindi ko sinasabi na panalo agad, ha? Ayan, huwag niyong gamiting yan, ha? Okay, may license tayo, guys. Pag niloko tayo, okay. Yes. Oo, pero merong kasing batas na ganyan, napoprotekta pa rin doon sa marriage na meron sila. Doon sa kasunduan nila bilang mag-asawa. At kapag pinasukan niya ng mga katulad ni Jimmy, ayan, yan, lalo na caught in the act nga, pwedeng mangyari yun. Pero, di ba ang question nga, sabi mo, Bea, is hindi na yun hindi na yung action na yun, kundi yung nagpapakabuti kang tao, yung katulad nitong si Jasper, sinusunod mo naman lahat ng utos, nagtaksil asawa mo, pinatawad mo, naulit, nakapanakit ka, mas nagsisisi siya, di ba, nakokonsensya siya. Ayan, doon sa nagawa niyang pananakit, hindi pagpatay, ha? Pananakit doon kay Jimmy sa isang tao na napakalaki ng kasalanan sa iyo. But alam mo, hindi ko alam kung masasabi ko bang meron akong good news sa iyo, Jasper. At sa ibang mga katulad ninyo, 'di ba? Na sa mga katulad nyo na kumbaga kung makonsensya, ganun na lang. Yung hindi makatulog kapag grabe kung makonsensya, no? Yes, alam mo may pagkaganyan ako dati, Bea, kapag kain parang sandali yung sa tindahan, yung bibili ka na sobrang sukli sa'yo, parang tapos hindi mo na balik. Oo, hindi mo na balik o nakita mo ang layo mo na, ganyan, parang ano ba to? Sasama ko ba to sa pera ko? Hindi sa sinasabi ko na mabait akong tao, no? 'Di ba? Gusto natin hangga't maaari makakalamang tayo. Pero yung mga ganung mga maliit na bagay, nakokonsensya ka. Pero sa next time na pagbili mo doon sa same na lugar, yung may intention ka na isole at i-clear mo sa kanila kahit hindi pa nila napansin, alam mo, mahalaga yun. Ayan, na matutunan natin. Ibig sabihin, merong maganda sa sarili mo, no? May magandang pero ito nga, sabi ko, you are not the first. 'Di ba? Even those who are personally kasi nga ka naman, malapit ka, lumaki ka sa simbahan, Jasper, kung kilala mo si San Pedro mismo. 'Di ba? Yan yung tinatawag na isa sa mga pinakamalalapit kay Kristo. 'Di ba? Punta muna tayo, medyo biblical ito. Pero siya mismo, no, yung sanggan dikit na nga nung tao, nung pinapahirapan na si Kristo, nung hinuli, nung buhat-buhat na yung krus, at pinapalo na siya sa likod, nung may nakakilala kay San Pedro, 'di ba, itinatwa niya yung connection nilang dalawa. Hindi ko kilala yung taong yan. 3 beses niyang ginawa yun. 'Di ba? Si San Pedro na yun, ha? Isa na yan sa mga pangunahin niyang apostol. At yung isa pa, si Saint Paul.
'Di ba? Si San Pablo na isa sa mga tinuturing na one of the greatest apostles naman na dati kalaban ng mga Kristiyano 'yan eh. 'Di ba? Inuusig niya, pinapahuli niya yung mga Kristiyano, pero nagkaroon siya ng 360-degree turnabout ng maliwanagan siya sa aral ng Kristyanismo, at sa ngayon siya pa nga yung isa sa mga tinuturing at pinakamaraming mga naisulat na kabahagi ng banal na aklat na inaaral ng marami sa mga Katoliko. 'Di ba? Sila man ay mga nagkasala rin. Tinuturing na silang pinakamalalapit sa Panginoon. Pero ikaw, Jasper, di ko sinasabing wala ka sa kalingkingan ng mga yon. Pero kung iisipin mo, sila man, kung mabubuhay na lang sila sa pagsisisi sa nagawa nila, di ba minsan kailangan din nating balikan. Ano ba yung naging dahilan? Bakit ko nagawa iyon? Di ba? Kahit pa ayaw mo magawa yon at hindi mo talaga intensyon na gawin yon, meron at meron mga sitwasyon na itutulak ka sa ganoong sitwasyon. Which is, it humanizes us. Okay? Pinapaalala sa atin na tayo'y mga tao lamang, may mga kahinaan din tayo. Ang asawa mo, naging mahina siya sa tawag ng laman. Ikaw, naging mahina ka sa pag-handle ng iyong galit, puot sa puso. 'Di ba? Pero, i-justify mo ba? No. 'Di ba? Hindi natin pwedeng i-justify yon. Sabi nga nila, if you're a good person, you're a good person. Pero, wala naman perfecto sa atin, pero pwede natin pagsisihan yung mga ginawa nating kasalanan. Correct. At para masabi mo na pinagsisisihan mo yon, Jasper, you also have to move on. I mean, hindi ka pwedeng pumirmi lang. Kung talagang pinagsisisihan mo yan, you have to move on and you make up for it by living your life the same way as you do. Yung sumusunod ka sa mga utos ng Panginoon, doon sa mga payo ni Noy Albert sa'yo. At alam mo yan, huwag kang mag-dwell dyan. Kasi kapag ka nag-dwell ka sa mga masamang nagawa mo, para ka na rin nag-create ng hindi magandang, ang tawag dito, hindi magandang epekto sa spirito mo. Gusto mo ba yun, Jasper? Mas pangit yun, di ba? Nakakasira yun, Bea. Kasi yun yung mayat-maya mong iniisip na nakagawa ko ng masama, and then it will lead you to another, gagawa ka na naman ng masama kasi nagawa ko na to dati. Diba? Wag na yun ang i-entertain mo. Sabi nga sa wikang Ingles, you rebuke that thought. Diba? Tanggalin mo na yung thought na yan. Nagawa mo na, hindi maganda sa feeling. Diba ganun naman tayo sa pagka mga friends tayo na pagka sinabi, ay, ang pangit mo. Ay, nako, kung iintindihin ko yung opinion mo sa akin, maayos kung inilabas ang sarili ko sa bahay namin. Tumingin ako sa salamin, wala akong pake sa opinion mo, feeling ko maganda ako, feeling ko maayos naman ako ngayon at totoong tao ko sa pakikiharap sa inyo, wapakels na lang. Correct. Kaya alam mo, Jasper, alam namin na mabait ka, you have so much kindness inside of you, pero bago mo bigyan ng kindness yung ibang tao, gaya ni Michelle, bigyan mo muna ng kindness yung sarili mo. Give yourself a break. Kasi for the longest time, alam mo yun, napaka-stricto mo sa sarili mo eh. Talagang minahal mo yung salita ng Diyos, the way He's living, ganyan-ganyan. Kaya relax, okay? Hindi ka ipagkakaloob ng Panginoon, hindi ka ilalagay sa impyerno agad-agad ng Diyos dahil dun sa ginawa mo. Marunong magpatawad si Lord. Kaya marami sana marunong pa rin magpatawad. Oo, Bea, marami pang mga malalaki ang kasalanan dyan, ha? Pero kita nyo naman kung humarap sa mga tao. Diba? Ang daming mga at yung mga tao naniniwala naman. Diba wala namang perfecto ho talaga sa atin. Ayan, pero sabi nga ito, maganda yung sabi niya Aineen Gabs o Aneen Gabs. Alam mo, Jasper, don't be too hard on yourself. Patawarin mo naman yung sarili mo. Ito na lang. Need mo yung space at gawin mo yon para sa sarili mo. Kailangan mo mag-focus muna sa pag-heal mo at doon mo ma-feel yung tunay na kapatawaran. Tsaka ito lang rin, let me remind you, Jasper, you are capable. Okay? You are capable to forgive yung isang tao o dalawang tao na hindi nga deserve yung pagpapatawad mo pero ibinigay mo sa kanila. Si Michelle and si Jimmy, di ba? The first time and the last time na na pinatawad mo sila, pinatawad mo eh.
bakit ikaw? Alam mong mas mabait kang tao at mas lagi mong kasama yung sarili mo, bakit hindi mo papatawarin yung sarili mo? 'Di ba? It's been done. 'Di ba? The damage is done, ano? Nakapanakit ka, pero wag mo namang masyadong kumbaga markahan yung sarili mo na hindi ka na entitled para patawarin yung sarili mo. Patawarin mo yung sarili mo. Sayang, sayang. Pero ito yung question ko. Bea, ito naman ang question ko. Kayo mga kapamilya. Meron kasi okay pa ba sa inyo na magtuloy si Jasper at ang kanyang mahal na si Michelle sa kanilang marriage pagkatapos ang lahat na nangyari? Hirap sagutin mo. Pero alam mo, if para sa akin lang naman, no, once was forgivable, sige, mapapalusot pa natin yan. Pero yung inulit, parang the second time pa lang, yun, wala na yun for me. Plus, parang hindi yata maganda na merong isang tao sa buhay mo na magtutulak sa yung gumawa ng hindi maganda. Alam mo yun, yung magkukos sa'yo ng more harm than good. Kasi kung tama ang isang tao para sa'yo, ang tanging gagawin mo lang is yung mga mabubuti, yung mga nakakabuti para sa inyo. Pero pag yung isang tao nagawa kang itulak para, alam mo yung gumawa ng masama, gaya ng hashtag natin, yung masasagad talaga, yung emotion mo, yung galit mo, then that person is not good for you. Para lang sa akin na. Again, yung unang pagkakamali, sige, mapatawad natin yan. Pero dahil inulit, I think at kailangan na matuto. Oo, kailangan na matuto ng leksyon ni Michelle. Okay lang magbigay ng second chance, pero hanggang second chance lang po, boy. Kaya nga hindi uso yung yung salitang third chance. Kaya nga ang usong salita lang second chance, di ba? Kasi yun lang talaga dapat ang binibigay sa isang tao. Pag naka-third na yan, ikaw na ang dyan, ikaw na ang lugi dyan, ikaw na ang talo dyan. Yan. Yun para ito, sa akin. Basa tayo ng mga ng ilan sa mga sumagot. Sabi ni Jean Sheila, wag na o hindi na. Mukhang hindi naman na masaya at kontento si Michelle kay Jasper. Yan. O, basa ka pa ng iba dyan. Yung kay Trina, pakibasa mo. Sabi ni Trina Loresca, for me, hindi na po. Medyo mabigat na kasi yung situation. At yung trust na sobrang mahalaga. Hindi lang si Jasper ang niloloko ni Michelle, pati sarili niya, niloloko niya dahil hindi niya talaga mahal ang asawa niya. At saka po, ang galing magsinungaling ni acting na acting Michelle. Talaga sa nag-enjoy kami ng kapatid mong si Jen. Dami nga namin napagkwentuhan and everything. Ang galing, praktisado. Kaya alam mo, wala nang pag-asa kay Michelle. Yan. Si Paul Santos. Si Paul Santos, ayaw mong basahin? O sige, wag na. Renny Boy tayo. Hindi. Kay Paul Santos, sabi niya, hindi na, mambabae ka na lang. Naku po, bira. Sabi niya, marami namang iba dyan. Hindi mo siya deserve, hindi kasi siya loyal, niloko ka na ng maraming beses, masarap mabuhay. Hindi mo deserve yung ganon. Yan. Biro lang naman siguro yung mga babae. Maghanap na ng ibang makakapareha. Yun siguro yung betterer woman, ganon. Sabi ni Anin Gabs, hindi mo na mababalik yung salamin na nabasag at sinaoli pa. Para nga, ang tiwala ay parang salamin. Pag nabasag, hindi na pwedeng maging good as new yan. Pag nabasag, basag na talaga, walay na. Ayan, pero alam mo, may mga may mga technology. Nakikita ko sa Shopee, meron pa silang pa-demo na igaganon mo lang sa nabasag na salamin. Parang, voila! Saan yan? Malinis ang cut, no? Si Marvin, salamat Jasper sa napakagandang kwento mo. Madami kaming natutunan sa kwento mo ngayon. Alam namin, di pala dapat pumesto sa sariling bahay. Ay, no, Marvin. Uy. Ewan ko sa'yo, Marvin. Akala ko naman, kahit minsan man lang, Marvin, alam mo yung mapakomment ka ng matino-tino. Ayan. Sabi ni Alexis Mark, Wiz ka na, Mitch. Sa akin na lang. Si Jasper. Charot lang.
Ayan, wag na raw kay Michelle. Oo. Sabi ni Nathan Macam, once is enough, twice is too much, pero para ulitin pa ng paulit-ulit, may sakit na siya. Yeah. Sino doon? Oy, hello muna kay Poy Raymakers. Parang na-late ka ngayon. Hello, Poy. Correct. Ay, Thank Poy, you. hindi nga pala pwede magtanong kung nagpadala ka na ng stars. Sige, antayin na lang namin. Si Poy pa. Madali nang kausap yan. Ayan. Pero nako, no, mga kapamilya, no, let me just remind you na dito sa ating kwento, sabi ko nga sa inyo, sana shinare nyo, para doon sa mga marami nating mga kaibigan, mga kapamilya na pwedeng pinagdaanan nila yan, pwedeng napakabait o medyo hindi sila mabubuting tao, maraming madadampot, lalo na sa mga mag-aasawa, magkakarelasyon. Yung itong kwento ni Jasper. May sino ba yung nag-message kanina? Sabi niya, parang narinig ko na itong kwentong to. And yes, sabi nga po namin sa inyo, kinalkal namin ito. Isa po ito sa mga unang pinadala, nung kasagsagan, nung pandemic. Solo pa lang yata ako, Bea. Doon pa lamang ako sa kwarto ng tatay ko umeere, sumulat itong si Jasper sa atin. Na pati ako, the first time, sabi ko, wow, ang tindi ng puso na meron itong si Jasper. Hindi niya pa pinalayas, di pa niya pinakulong, kinasuhan for adultery and concubinage, yung mga involved doon sa pananakit sa kanya. But Jasper, forgiving is different from forgetting. 'Di ba? Kaya nga magkaibang salita yan, magkaibang yan. Magkaiba ang and everything. Yes, magkaiba. Pwede ka magpatawad, yes. But you don't have to go through the pain again and again. 'Di ba? Kaya ka nga kailangan magpatawad, patawarin mo 'yung sarili mo kahit hindi hingin ito sa iyo ng tao, para hindi mo na araw-araw, lagi na lang na mararamdaman na nasasaktan ka. Pero sa nangyari nga kasi sa inyo ni Michelle, mag-isip-isip ka kung deserve mo pa bang, kaya mo pa ba na makalimutan talaga yung mga pangyayari ng kanyang infidelity sa'yo? Kasi not once, twice na nangyari, yun lang yung nakita mo, twice nangyari. Pero kasi minsan pwede ka namang magpatawad, pero pwede ka namang, kumbaga, sige, dyan ka na, dito na ako, hindi ko na talaga kaya yung trip mo. 'Di ba? Sa buhay. Kung hindi ka talaga satisfied sa akin, and you must accept that one way or another, Jasper, no, na siguro may kulang siya sa'yo or sobra ka para sa kanya, hindi ikaw yung pupuno kay Michelle. 'Di ba? Okay. Kailangan mong tanggapin 'yun. Pwede mo siyang patawarin but not necessarily na i-keep mo pa yung marriage ninyo. You deserve better, 'di ba? Pero sabi ko nga sa kabilang banda, kung talagang sa tingin mo mabait ka, miracles do happen. 'Di ba? It really happens. It may be too late para sa amin na mga nakinig sa kwento mo, 'di ba? Pero kung para sa iyo ay okay lang na maghintay doon sa milagrong 'yon, well then go ahead. It's your heart, it's your life, it's your love for your wife. Yon. Wala na akong nasabi, Popoy, no? Lahat na talaga nasabi. Tinuldukan mo na. Finish na. Wala na lulusot ang butas yun. Correct. Wala na. Oo, lahat kaliwa, na kakanan, wala. Covered. Covered court Over na natin. Kaya naman sana lahat din po ng mga kwento natin ngayong buong linggong ito ay suportahan ninyo. Bukas, meron na naman tayong isa na namang makabagbag damdaming hugot na kwento dito sa Dear MOR. Pero bago yan, pasasalamatan po muna natin ang mga matitindi talaga at marubdob. Kita mo naman marubdob, malalim. Okay. Ibig sabihin ng marubdob talagang daman-dama. Ayan marubdob ang anong tawag mo rito? Pag-act out nila in English. Yeah. Okay na Tagalog na Tagalog. Okay na sana Pag-arte. Pag-inarte. Yan, marubdob ang pag-arte dito sa ating paboritong radio drama, no, Dear MOR. Ang ating mga dramatista. Thank you.
Thank you so much unang-una kay Jasper na ginampanan ni Dan Caputillon. Maraming salamat sa pag-iyak mo at pagtalsik ng laway pa, Oo no? nga, At galing. ang nakakainis na si Michelle Jamie Rubio. Hindi ka napupusuan ngayon, Jamie, ha? Si Noy Albert na kada salita parang kukunin ka na ni Lord Jag Kamat. Si Jimmy, nakakainis ka, Warly Alagaw. At si Jen, na walang kamalay-malay, DJ Bea. Si Vivian, si Chanita Palma pala yan. At si Kapitan, may panibago na naman palang trabaho. Itong si Makoy Marcos. Hindi lang tricycle driver, Kapitan pa ng barangay ninyo. At ang nagsulat, Warly Alagaw. At ang nag-edit, Jakalaka. Thank you. Iyan, ako. Deserve ng ating mga dramatista ang palakpakan dahil bago natin maramdaman yung inis, yung galit, yung kilig, yung init, paminsan-minsan, sila ho muna ang nag-i-imbibe. Sila muna ang nakakadama niyan. Kaya thank you so very much sa ating mga dramatista dito sa Dear MOR. Okay? Ayan. At mga kapamilya. Okay, mawawala. Hindi pala, mamaya yun, automatic palang i-play ni Sir Makoy. Yung plug mamaya. Ayan, nakasama nyo nga po. Huwag kayong mawawala. Nakasama nyo po kami. Ako po si DJ P, DJ Popoy, that's my Guapopoy, na nagpapasalamat muna sa pahabol ni Poy Raymakers na pa 500 stars. Thank you, Poy. Nakakaloka, Poy Raymakers. Nakaabot Teka lang. O sige, 5 seconds. Baka may sumunod na isa pang 500. 5, 4, 3, 2, 1. Okay? Kasama nyo rin po. Gorgeous Bee. Gorgeous Wala. Bukas na lang daw si Poy Raymakers. Thank you, Poy. Basta mga Poy, ang babae talaga. Napaka, Poy, nung sinabi mo basta mga Poy, ang babait, Pogi mo, biglang nasira yung internet mo. Ang babait kasi. Sige, bukas mga kapamilya. Ay nako, lagi po namin paalaala, stay safe, stay healthy, at kahit ano nga po mangyari mga family, please stay happy. Bye!